Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. For today's video guys is all about Sanya. About sa journey ni Sanya bilang may autism. So yung video na yan guys, nag-a-adjust pa si Sanya bilang ate. Ayan, takot na takot talaga ako guys na mawala sa paningin ko silang dalawa. Dahil first time niya magkaroon ng kasamang baby dito sa bahay, so bantay sarado talaga ako sa kanilang dalawa. Ang ugali ni Sanya guys, ang hilig niya magkalat ng laruan. So dahil nga guys, denial pa kami na may autism si Sanya, tinry namin guys isali si Sanya sa summer class. So ayun nga guys, yung resulta guys ay pinagod lang niya yung mga teacher niya. At tinanggihan nga siya ng teacher niya guys at sinabi sa akin na kailangan daw talaga ipa-therapy si Sanya. So ayun, tinanggap na lang namin na ganun talaga ang buhay. Na kailangan talaga namin tanggapin na may autism talaga si Sanya. Nakita nyo lumundag siya sa upuan guys, hindi siya natatakot, gustong gusto niya pa. At ayan yung gustong gusto niya guys, yung washing machine. Pag naglalaba ako, nilalaroan niya yung tubig. So dahil nga may autism si Sanya guys, ginagawa namin yung lahat para i-expose siya sa maraming bata. Dinadala namin siya palagi sa Kidsona para ma-expose siya sa mga maraming bata. Ayan yung hilig niya guys, sinusubo niya lahat ng bagay. Lahat ng mahawakan niya, tinitikman niya. Kaya sobrang bantay sarado talaga ako sa kanya sa lahat ng mga ginagawa niya. Nakitipong kahit may ginagawa ako sa labas or sa malayo sa kanya, yung mata ko na sa kanya pa rin. Dahil may mahawakan lang siyang isang bagay guys, sinusubo kagad niya. Ang hilig niya magsubo guys, yun yung problema kay Sanya. At ang nakakatuwa sa kanya guys, kahit may autism si Sanya, hindi siya takot sa mga ganyan guys, sa mga bagay na matataas. Ayan, hindi siya takot dyan guys. Ang mahirap lang sa kanya guys, wala siyang pakialam kung masaktan ba siya o hindi. Go lang siya ng go, basta mag-i-enjoy siya. Hindi niya iniintindi kung masasaktan ba siya o hindi. Ang video na yan guys ay nasa Palawan kami. Ayan, kinuwi namin guys sa Palawan para malawak yung matakbo-takbuhan ni Sanya guys. Dahil hindi katulad dito sa bahay namin, dito lang siya sa loob ng bahay palagi. At kung hindi pa namin inuwi sa Palawan guys si Sanya, hindi pa namin ma-discover na nagtitipto pala si Sanya guys pag naglalakad. Dahil nung dito pa kami sa bahay guys, hindi namin napapansin na nagtitipto si Sanya guys. Dahil ang liit lang ng tinatakbuhan niya dito, hindi namin napapansin na ganun pala siya tumakbo, ganun pala siya maglakad, nakatipto. So nadagdagan na naman yung problema namin kay Sanya guys. Ilang beses ko siyang pinahilot dyan guys sa manghihilot, kaso lang hindi talaga naging okay yung paa niya guys, tipto talaga siya, which is sign daw yun guys ng pagiging autism. Hanggang ngayon guys, ginagawan ko pa rin ang paraan para maging okay yung lakad niya. So ayan guys, first time makapunta ni Sanya guys sa dagat, takot na takot pa siya guys nung una, pero ngayon dyan sa video na yan guys, nag-i-enjoy na siya sa buhangin. Hinayaan ko talaga siyang maglaro, mag-enjoy dyan talaga sa buhangin guys. Isa rin kasi yan sa mga sensory niya. Grabe yung saya niya dyan guys sa buhangin. Itong video na to guys ay 3 years old pa lang si Sanya. Pinapa-therapy na namin siya nung time na yan guys. Kaya medyo nagre-response na siya pag tinatawag namin siya. At nagpa-follow na rin siya kung anong instruction na binibigay ko sa kanya. Kaya malaking tulong talaga yung therapy sa mga may autism na mga bata guys. Kaya kahit wala kami, kahit hindi kami mayaman, pinapa-therapy talaga namin si Sanya. Pero nung time na yan guys, in-stop talaga namin yung pagpa-therapy kay Sanya kasi sobrang namahalan talaga kami. 750 pa yung bayad namin dyan guys kada therapy. 1 hour lang yun guys, partida. Dahil denial pa kami guys, pinahinto namin yung therapy ni Sanya. Denial pa kami na baka delay lang si Sanya. Kaso umabot ng 4 na taon, 5 taon, ganun pa rin si Sanya, hindi pa rin siya nagsasalita guys. Yun yung kulang kay Sanya guys, hindi pa rin siya nagsasalita hanggang ngayon. Ang lagi niya lang nababanggit guys ay Papa. May mga ibang words naman siyang nababanggit, kaso lang hindi lang talaga namin maintindihan.
Yun yung laman ng dalangin ko palagi kay Lord, na sana darating yung araw na makakapagsalita na si Sanya. So ngayon guys ay 5 years old na si Sanya, under therapy na po si Sanya. 7 months na namin siyang pinapa-OT, occupational therapy guys. At 2 months na siyang nag-play school. Sobrang laking tulong talaga ng play school kay Sanya. Dahil yung play school guys ay araw-araw yung pasok, Monday to Thursday. Kumpara sa OT, sa occupational therapy niya ay once a week lang. Dahil sa sobrang mahal ng OT guys, 1,100 ang isang oras. Grabe, nakakaloka. Pero sa awa naman ni Lord guys, malaki talaga yung improvement ni Sanya simula nung nag-occupational therapy na siya at nag-play school. Ang sabi nga ni teacher niya ay salita na lang talaga yung kulang kay Sanya. Kasi nakikita daw nila kay Sanya talagang nakakaintindi siya. Minsan hindi lang talaga niya masabi yung gusto niya. At sabi ng teacher din niya na salita na lang talaga daw yung kulang kay Sanya. Kasi dahil sa araw-araw yung kanyang play school guys, natuto na siyang mag-follow sa mga instruction ni teacher niya. Alam na rin daw niya yung colors, yung shapes at yung puzzle guys, nagagawa na rin niya. Ang ini-improve daw sa kanya ni teacher niya ngayon guys ay yung paupuin daw siya ng matagal, yung sitting tolerance daw ni Sanya. Para daw yun sa paghahanda niya pag nag-sped na siya. Para sa akin malaki talaga yung improvement ni Sanya. Kaya sulit na sulit talaga yung pagpapainit namin, araw-araw kami nagbabiyahe papunta sa school niya. Pag tinatawag mo siya, mabilis na rin siyang lumingon at mabilis na rin siyang pumunta kaagad. At yung number 1 na pinawasan ko talaga kay Sanya ay yung screen time niya. Minsan ko na lang siyang pinapahawak ng cellphone. Siguro matagal na yung 2 hours, which is nakatulong talaga sa kanya. Kasi nabawasan yung pagka-hyper niya simula nung nabawasan na yung screen time niya. Dahil yun yung number 1 na problema ni teacher niya sa kanya. Yung super hyper daw talaga niya sa buong klase niya. Nauubos daw yung time nilang dalawa sa kakahabol. Habol dito, habol doon. Pero ngayon, super ganda talaga ng feedback ng teacher niya dahil si Sanya daw guys ay nabawasan na yung pagka-hyper. Ang bilis daw nilang makatapos ng activity. Mabilis daw ginagawa ni Sanya yung activity nang hindi daw sila nahihirapan. Napapaupo na daw niya si Sanya ng matagal at mabilis na daw niyang nagagawa yung mga pinapagawa ni teacher niya. Like puzzle, colors, numbers, ayan, nagagawa na daw niya guys lahat. Kaya sobrang tuwa ko talaga guys na nag-i-improve na rin si Sanya. Dati kasi guys, nung hindi pa siya nagpi-play school, wala talaga siyang pakialam sa mga bagay-bagay. Pag pinaupo mo siya para mag-puzzle, ayaw na ayaw niya, iiyak talaga siya. Pero ngayon, yung feedback ni teacher niya, talagang tuwang-tuwa talaga ako dahil ginagawa na daw ni Sanya ng walang tantrums, walang iyak. Ginagawa na talaga daw niya guys at tinatapos daw niya. Like puzzle, ayaw na ayaw talaga niya yung puzzle guys. Pero ngayon nagagawa na daw ni Sanya. As in talagang inaano talaga niya, ginagawa talaga niya yung puzzle. Dati kasi guys pag nagpa-puzzle si Sanya, nilalapag lang niya kung saan yung fruits. Kaya nilalapag niya lang kung saan yung fruits na yun. Hindi niya sinushoot dun sa mismong puzzle. Pero ngayon guys, sinushoot na daw niya guys sa mismong puzzle yung fruits na hinahawakan niya. Sobrang saya talaga sa damdamin ko guys na ganun na si Sanya, nag-improve na kahit papano. Alam ko wala pa kami sa kalahati, kahit sa 1/4 wala pa. Kaya hanggang ngayon nagtitiwala pa rin ako kay Lord na sana one day darating yung time na makakapagsalita na si Sanya at magiging normal na siya. Which is alam ko naman na yung pagiging autism ay hindi talaga nawawala sa bata na may autism. Pero sabi nila na ititrain naman daw. Kaya yun yung titiwala ko sa kay Lord na sana maging okay na si Sanya, magkaroon na siya ng awareness sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo at magiging normal na siyang bata. Hindi ako tumitigil na magtiwala kay Lord na bibigyan niya ng himala si Sanya na makapagsalita, maging okay, maging aware sa lahat ng bagay, maging normal na bata. Yun ang dalangin ko palagi kay Lord. Gagawin namin lahat ng asawa ko para maging okay si Sanya. Kahit sobrang hirap pagdating sa pinansyal, pero kakayanin namin.
gagawin namin lahat para matustusan namin yung pangangailangan ni Sanya pagdating sa pambayad ng therapy niya. Sabi nga ng isang lola na nagpapatherapy rin ng apo niya, huwag daw naming masyadong isipin na mahirap pagdating sa financial, na hindi daw namin mamamalayan na nakakayanan na namin pala. Which is totoo naman, talagang napapasabi rin yung asawa ko na hindi niya daw akalain na nababayaran niya na paunti-unti yung mga bayarin ni Sanya. Kahit daw sobrang hirap, dumadating daw yung solusyon. Kahit alam daw niyang walang-wala na pero nagkakaroon pa rin. Isa lang yung ibig sabihin nun, hindi kami pinapabayaan talaga ni Lord pagdating sa pangangailangan ni Sanya. Alam namin na pagsubok lang to, matatapos din ang lahat pagdating ng panahon. Birthday nga pala to ni Sanya, April 27, 2024. Wish ko lang kay Sanya na sana matuto na siyang magsalita. Yun lang talaga guys, walang iba. Hanggang dito na lang po muna yung update kay Sanya. See you in our next video. Like and subscribe. Thank you.